rally, di ba? Ang layo din ito. Huwag niyo sabayan itong... Huwag niyo po ito sasama dito. At huwag kayo sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, Di ba? yung mga pinopost mo sa social media, na sabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, Yan. ayan na, supportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo, hindi ko kami kasama niyan. Hindi eh. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Doon kayo sa... Sapagkat ito pong rally ito, inulit namin ha. Tandaan niyo po, National Rally for Peace. Ano ha? Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. January 13 prayer rally not in support of VP Sara, INC Media. Mabuhusan kayo ng konting tubig na malamig. Ano sabi ni Ali Soto? An anchor from the INC Media debunked, dinurog, pinasinungalingan ang umiikot na fake news, circulating fake news claiming that the upcoming rally on Monday is in support of Vice President Sara Duterte. The religious organization said it is a national rally for peace. Ayan. The clarification comes amid reports suggesting that the event scheduled on January 13 at the Carino Grandstand in Manila is a show of support for the Vice President. Sabi ni Ali Soto, the upcoming peace rally in Liwasang Bonifacio is for peace. It is not for VP Sara. It is not meant to take sides. It is not in favor of anyone, not for VP Sara. Let's be objective. Let's be factual. The rally is for peace. Yun. So, again, it's just an example of how desperate, gaano na kadesperado ang mga DDS na gumawa ng ingay para sa kanilang pumapalyang people power. Ganun. Pumapalya na kasi ang people power. So, hindi umuubra. Kaya itong mga DDS ngayon dahil nagplano ng peace rally itong iglesia, sasakyan na nila. Oo, halimbawa itong si Harry Roque, pakita ko sa inyo. Tulad neto, ayan. Nakakaawa Pilipinas. Kaya naman kinakailangan iparinig nyo ng mga boses nyo. Hindi sapat na nagkokomento kayo sa internet. Hindi sapat na sa Facebook dinalabas nyo ang galit nyo. Pagdating ng A13, lumabas kayo dyan. Yan ay pagtitipon para sa kapayapaan at para sabihin na no to impeachment to Inday Sara Duterte dahil naniniwala tayo na ang tao na may sapat na kakayahan, may integridad at may kaalaman at hindi gumagamit ng droga ang kinakailangan natin para maiahon sa kagutuman ang napakadaming Pilipino ngayon na ang lumobo sa pinakamalaking numero ng nakalipas ng 21 taon. Kung ano na naman pinagsasabi nitong si Harry Roque. Oo, siya yung siya yung sa Facebook, paano yung invite niya sa 13? Para suportahan daw si Sara Duterte. Para suportahan daw si Sara Duterte. Ayan, yun ang sinasabi niya. Tignan niyo hindi niya sinasabi yung peace rally. Or kung sinasabi niya yung peace rally, parang hindi niya binibigyan ng highlight. Ang sinasabi niya palagi, suporta kay Sara Duterte. Yun lagi yung sinasabi. Oo. Ito pa isa. Ulang isang linggo ay magkakaroon na isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga yung tinawag na
pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, ito ay laban sa impeachment ni Inday see? Sara Duterte. Pangalawa, ang gusto nila ay kapayapaan sa gobyerno, no? At bagamat ito ay pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo, sinabi na rin nila, no, na lahat naman ay welcome na dumalo. Ang tanong, meron bang linalabag na batas o probisyon ng saligang batas ang kahit sinong simbahan na magtatawag ng ganitong Alam na natin yung sagot dyan. Alam na natin sagot doon. Wala akong labag sa batas doon. It's not illegal. It's not, there's nothing. Wala akong sinasabi ang batas dyan na bawal yun. Pero, pansinin nyo yung pagkakasabi ni Harry Roque. Babalikan ko yung video. Pansinin nyo yung pagkakasabi niya. titipon na dumalo. Ang tanong, meron na ito ay laban sa impeachment ni Inday Sara Duterte. See? Laban daw sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Mga kaibigan ho natin INC, yun ho ba ang sinabi ng inyong simbahan? Yun ho ba ang sinabi ng inyong simbahan? Yun ho ba ang sinabi ng inyong simbahan? Meron tayong mga INC dito maging interactive tayo ngayon. Yun ho ba ang sinabi ng inyong simbahan sa mga kaibigan nating INC? Nakakilata nung makinig kay Harrieta. Hindi po, ayan, si Presi TV sabi hindi po, Rina Cruz sabi hindi raw. Ayan. Walang ganun, Harimaw, sabi ni Mami Lovely. Wala pong ganun na sinabi. Ayan, nagsasalita na yung mga kaibigan nating INC. Ayan, basahin nyo yung chatroom. Wala, hindi pala kita yung chatroom dito, no? Basahin nyo yung chatroom. Ayan, nandyan. Hindi raw. Sabi ni Kabagis TV. Hindi ho ito komento tungkol sa impeachment. Maaring yun ang unang sinabi. At feeling ko nagbago yung purpose nung in the middle. Parang feeling ko nagbago yung purpose in the middle. Siguro hindi ko alam kung ano nangyari, but noong una kasi sinabi, kinokontra, sumusuporta sila sa sinasabi ni PBBM na walang impeachment. Na wag muna mag-impeachment. Yun ang sinabi. Di ba? Harry Roque? Bakit hindi nyo maitaga sa mga utak nyo yan? Matatalino naman kayo, Harry Roque. Di ba? Sinabi ni Presidente yan huwag i-impeach si Sara Duterte. Sinabi ng INC, sinusuportahan namin ang sinabi ng Pangulo na huwag i-impeach si Sara Duterte. Hence, the peace rally. Hindi nyo kayang suportahan yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, Harry Roque? Bakit? Kasi mga Ojero, sa utak nitong mga DDMs na to, sa utak ni Harry Roque, hindi, drama lang yan ni Bongbong Marcos. Diba? Hindi, drama lang yan ni Bongbong Marcos. Sabi yan yung sa utak ng mga DDMs. Yan yung sa utak nila. Drama lang yan ni Bongbong Marcos. O di ibig sabihin, sumunod lang ang INC sa drama ni Bongbong Marcos? Yung ba ibig sabihin nun? Sumuporta ang INC sa isang drama lamang ni Bongbong Marcos? Ganon sila kababaw? Ang baba naman tingin sa INC? Grabe naman yung pambabastos nyo na yan sa INC kung ganyan ang iniisip nyo. Ang bababoy nyo naman. Di ba? Kasi malinaw yung sinabi ni Presidente. I do not support the impeachment of Sara Duterte. Malinaw yun Malinaw yun. Malinaw ang sinabi ng INC.
Sumusuporta kami sa sinabi ni President Bongbong Marcos na huwag magpa-impeach. Tapos ngayon sasabihin nitong mga DDFs, ha? Hindi, drama lang yan ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin, ang INC sumunod sa drama ni Bongbong Marcos? O kayo lang talaga yung wala sa ayos? Ngayon mga kotsero, nagsalitaan ng itong nakaraan itong INC, di ba? Pinakita ko sa inyo kahapon tsaka kanina. Papakita ko sa inyo ulit. Oo, ito. Yan. Ito ang sinabi. Kung gusto niyo mag-rally, di ba ang layo nila yun? Huwag niyo sabayan itong... Huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayo sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, di ba? yung mga pinopost mo sa social media, nasabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, Yan. ayan na, supportado na tayo ng grupong malaki. Oo. Tapos ito ang agenda mo, hindi ko kami kasama niyan. Hindi eh. Iba ho yan. Oo. Oo. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Oo, doon kayo sa... Oo. Sapagkat ibang- ito pong rally ito, inulit namin ha. Oo. Tandaan niyo po, National Rally for Peace. Ano ha? Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. Hindi Oh, yan, malinaw yan, di ba? Malinaw. Pero nami-misinterpret pa rin ng mga DDFs. O, nami-misinterpret pa rin nila, guys. Parang hindi pa rin malinaw sa kanila eh. Parang hindi pa rin malinaw sa kanila. So, nagsalita yung isa pang host ng Net25, si Ali Soto. Ay, kaya siya nasa thumbnail. Ayan, kaya siya nasa thumbnail. Nagsalita yung isang host ng Net25, Ali Soto. Ano sinabi? Ano sinabi niya? Yan. January 13 prayer rally not in support of VP Sara, INC Media. Mabuhusan kayo ng konting tubig na malamig. Ano sabi ni Ali Soto? An anchor from the INC media debunked, dinurog, pinasinungalingan ang umiikot na fake news, circulating fake news claiming that the upcoming rally on Monday is in support of Vice President Sara Duterte. The religious organization said it is a national rally for peace. Ayan. The clarification comes amid reports suggesting that the event, scheduled on January 13 at the Carino Grandstand in Manila, is a show of support for the Vice President. Sabi ni Ali Soto, the upcoming peace rally in Liwasang Bonifacio is for peace. It is not for VP Sara. It is not meant to take sides. It is not in favor of anyone, not for VP Sara. Let's be objective. Let's be factual. The rally is for peace. Yun. Soto further emphasized that the rally is a display of solidarity and is not intended to support or oppose any political figure. Okay, wait lang hindi ko... Wait. Tapos, Soto further emphasized that the rally is a display of solidarity and is not intended to support or oppose any political figure. This statement counters the claims of lawyer Harry Roque, who earlier suggested that the rally serves to express strong opposition to impeachment cases versus VP Duterte. Roque has been promoting the rally on his Facebook account
inviting the public to join. Kulang pa ba yung kalinawan na yun? Parang malinaw naman yun, di ba? So ngayon, etong ano dyan ito yung unfortunate result nung announcement ng INC rally. Naalala ko before, nung unang in-announce to, nagkaroon tayo ng nung pinag-uusapan natin, nagkaroon tayo ng hypothetical situations. Isa po sa nabanggit natin kapag na isang hypothetical situation is kapag natuloy. And nabanggit ko ho ito last month pa, sinabi ko na ho ito last month, na kapag natuloy po ito, kahit hindi po intensyon ng rally na suportahan si Sara, palalabasin ng mga DDS na ito ay para kay Sara Duterte. Ayun na nga yung nangyari. It's happening. See? Mataas ang batting average ko, guys. Oo, para akong si Nostradamus. Mataas ang batting average ko. Oo. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, tanungin nyo po yung mga matagal na, yung mga kasama ko nung umpisa ko pa lang dito sa YouTube. Oo. Alam nila yan, na kapag ako nagkaroon ng hula, mga 60 to 80% magkakatotoo. Eto na nga, nagkatotoo na. Nagkatotoo na yung hula natin. Eto na, nangyari na. Kahapon, nagkaroon tayo ng mga pagkakataon, nakita natin sa social media na hina-hijack na nga ng mga DDS ang rally ng INC. Yung peace rally. Tapos, ngayon, eto, may bago na naman. And you know, wala, ito yung resulta ng ang pangit lang kasi dito, mga kotsero. Kahit na ang intensyon at ang motibo ng INC ay mabuti, nagmumukhang masama dahil sa kalokohan ng mga DDS na to. Seryoso. Kasalanan to ng mga DDS Wala namang masama kung mag-peace rally ang INC, kung tutuusin. Wala namang masama dyan Pinapalabas lang ng INC ng DDS na sumusuporta sila kay Sara, which paulit-ulit nang dinideny ng INC. Oo. Ganon. So, may nagtanong kanina, ano bang pwedeng gawin ng INC? Well, they can file a case against Harry Roque. Di ba? Pwedeng civil case lang. Civil case. Violation ng Article 19 and 20. Oo. Pero civil case lang yun ano pa ba? Wala na. That's about it. Sana mga kotsero, ito na lang ang hinihiling ko. Sana kasi yung sa event mismo, makokontrol yan ng INC for sure. Makokontrol yan ng INC. Yung sa event mismo, yung sa loob mismo ng event. Pero hindi nila makokontrol yung mga mangyayari sa labas ng event. And yung mga araw pagkatapos. Si INC makakaladkad to ng DDS. Kakalad ka rin ng DDS to. Sinabi ko na kahapon, di ba? I-expect nyo na after nito, maglalabasan ng mga videos, ang mga propaganda videos ng mga DDS, maglalabas sila ng pictures, propaganda pictures na sinasabi, INC kaisa sa paglagay kay Sara bilang Pangulo. Ayan yung rally namin, ganun. Expect nyo na yun. Expect nyo na yun. Na i-misrepresent nila yung event nyo. Expect nyo na yun. Pero syempre tayong mga sumusuporta sa administrasyon, alam na natin na drama lang ng DDS yun. Alam na natin yun.
Drama lang ng DDS yun. Yun lang, syempre, ang makakaladkad nga dito, yung simbahan ng INC. So, kung ano man ang gagawin ng leadership nyo after this, it's up to you. Oo. Nakakainis lang daw, sabi ni Dave. Totoo, yun na yung mangyayari dyan eh. Wala na tayong magagawa doon. Yun na yung mangyayari doon. Sure na yan. Yun na yung mangyayari doon. Kakalad ka rin ng mga DDS ang simbahan ng INC sa lahat ng propaganda nila. So, let's see. Pero ako, ang basa ko dun sa peace rally is different eh. Ang basa ko dyan, pagbatiin yung parehong kampo. Pagbatiin yung parehong kampo. Yun ang basa ko dyan. So, kaya nga peace rally eh. Diba? Peace. So, diba? Kaya nga peace eh. Pero syempre, hindi naman yan ang gusto ng mga DDS eh. Hindi naman yan ang gusto ng mga Duterte. Ang gusto nila, maiupo ang kanilang sarili, makabalik sa poder ng kapangyarihan. Yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila. So, may disconnect, di ba? May disconnect yung objectives, hindi pasok. Pero, kaya expect nyo na. So, sa mga kaibigan natin mga INC dyan, oo, yun ho yung paghandaan nyo. Paghandaan nyo yun. Kasi, kakalad ka rin ho talaga kayo ng mga DDS dito. For sure yan. For sure. And, may nagko-comment dito, punta sila para may Bible study. Makarinig man lang ka sila ng Bible study, no? Itong mga DDFs na to. Kasi si Duterte, walang Diyos yan eh. NPA yan eh. Sabi ni Maris Mix, dapat kasi wag na mag-rally. Andyan eh. Wala tayong magagawa, andyan na. Oo. So, ang kawawa lang talaga dito yung INC sa huli. Magagamit silang propaganda tool ng mga Duterte. Kawawa naman. So, yan lang natin. Intindihin na lang natin. Intindihin na lang natin. Oh. But anyway, let's see kung saan pupunta tong succeeding events. Oo, baka natin kung ano mga mangyayaring ganap. At I hope na something good will come out of this, no? Na hindi lang puro pakabig sa DDMs yung mangyayari sa rally. And ako mga kotsero, more than anything else, I'm also for peace. I'm also for peace. I vote for peace. Kaya ayoko sa Duterte. Kasi ang Duterte anti-peace. Imagine, tinan nyo sa sobrang atat nilang makabalik sa kapangyarihan, hindi sila makapag-intay ng 6 na taon. Kung tumahimik lang sila for 6 years, tumahimik lang kayo ng 6 na taon, malamang may laban pa yung Sara Duterte sa 2028. Kaso hindi, kailangan makuha nila ASAP. Diba? Palagay nyo, bakit kailangan makuha ng ASAP yung kapangyarihan ng Pilipinas? Hello China. Baka magalit na si China, baka malaki investment ni China. Baka malaki na investment ni China kasi guys, baka naniningil na si China. Kaya nagmamadali na sila. Diba? Ito pa isang hiling ko dyan. Sana wag siyang maging ala tao dito. Ano ba tong rally na to na tinapunan ng granada? Ano ba to? Yung shucks, I forget. Menjola. Yung tinapunan ng granada. Diba? Sana wag maging ganun. Kasi baka mamaya ganun yung naiisip ng mga medyo radikal na DDMs. Plaza Miranda bombing.
Baka ganun yung naiisip ng mga ibang DDMs na medyo radikal. Bombahin yung stage. Tapos isisi kay Bongbong Marcos. Diba? Hindi malayong mangyari yun. Hindi malabo. Gano'n sila kadesperado eh. So, ay, tignan natin kung ano mangyayari. Tignan natin kung ano mangyayari. But, you know, at the end of the day, I don't think this rally will have any significant effect. Aside from calling for peace. That's it. Aside from calling for peace. So sana walang violence na mangyari. Sana walang violence na mangyari for propaganda sake. O kasi yun, ibang level na yun. Ibang level na yun ibang level na nakawalanghiyaan yun. Promise. Correct, Finn Santos. Nga, di ba si Dado? Ina-admit nga niya, papapatay niya lahat ng BBM vloggers eh. What's Plaza Miranda? May mga ganun mag-isip eh. May mga radikal, tulad yan si Dado. Radikal yan eh. So, worried ba ako, Sunshine? Hindi naman sa worried. Ayoko lang nung ganun kasi. I'm not worried. But, you know, you have to cover all of your bases eh. Di ba? And kung magiging ganun yung may ganun silang plano or something. Parang, that's so, that's so evil. Oh, that's so evil. Malalang evil yun. As in, I mean, that's depraved. Oo. So, sana wala nakakaisip. At sana hindi nila gagawin kung may naisipan silang ganun. Sana. Let's see. Pero tulad nga sinabi ko kanina, I think itong the impeachment will happen regardless of the rally. Mai-impeach si Sara Duterte sa lower house. Hindi ko lang alam kung mai-impeach siya sa Senate, but definitely mai-impeach siya sa lower house. Sure yan. Itong mga komunista, gusto nilang gawin, madaliin yung proseso. So humihingi sila ng signature campaign, di ba? Wala akong talagang pipirma doon. Oo. Kasi mas gugustuhin ng mga kongresista magkaroon ng hearing. Kesa yung madalian. They won't do that. They won't do that. So, fearless forecast ko mga kotsero. Magkakaroon ng rally. Hopefully, it's a peaceful one. Walang violence na mangyari. Number 1. Number 2, even with the rally, tuloy pa rin ang impeachment. Even with the rally. Bakit? Because the Constitution has a process eh. Merong proseso ang Constitution eh para sa impeachment, and kailangan sundin yun. So yun. So I have a feeling na regardless of the rally, matutuloy ang impeachment. Naka-file na eh. Just by the virtue of it being filed, tuloy yun. For sure.